Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Nagdalawang isip pa ako kung susulat ba ako sa inyo o hindi. Pero na-inspire ako gumawa ng kwento ko at nang mapulutan naman ng leksyon nyo. Anyway, itago nyo na lang po ako sa pangang Carlos. Pero usually ang tawag nila sa akin ay Mr. K. As in K. Carlos. Itago na lang din natin sa pangalan ang babaeng una kong minahal. Itago natin sa pangalang Miss L. Nagkakilala kami during second semester ng third year college kami. Nasa SSG kasi ako, Chin. Laging leader sa school. Sa mga organizations. Isang student movement ang sinalihan ko. At isa ako sa mga opisyales doon. At habang nasa conference, may isang babaeng panaytingin sa akin. Pag nakatingin na ako sa direksyon niya, ngumingiti siya sa akin. Para bang we already met before. Para bang kilalang niya ako. Ako naman, ngumingiti lang. Pero nahihiya ako. Kahit pa sabihin na lang si Mr. K astig. Si Mr. K, lalaking lalaki. Si Carlos, sobrang gentleman yan. Si Carlos, sobrang tapang yan. Pero sa babaeng yun, natakot akong lumapit sa kanya. Kasi siya yung tipong halos ng mga lalaki nililingon talaga. Pwedeng beauty queen material, ika nga. Kabaliktaran naman sa akin. May itsura naman ako. Pero pagdating sa katawan, siguro bagsak ako. Hindi ako payat. Hindi rin ako mataba. Pero Chin, naka-wheelchair ako. Tinamaan ng polio. Tinamaan ng polio ang isang paa ko. At hindi nakakalakad. Ang isa namang paa ko'y mahina na. Kaya medyo malambot din at hindi rin nakakalakad. In short, isa akong PWD. A person with disability. Pero hindi naging hadlang sa akin ang disability ko para marating ang mga dreams ko sa buhay. Kaya nagsumikap akong gumraduate sa high school at nag-college. Sabihin na nating maraming nakaka-appreciate sa akin dahil isa akong student leader. Pero dahil sa disability ko, hindi pa rin may iwasan na punong-puno pa rin ako ng insecurities. Lalong-lalo na nung nakita ko ang isang magandang dilag sa katauhan ni Miss L. Ang tingin ng tingin sa akin. Hindi ko na alam anong nangyari noon sa conference. Para bang na-hypnotize ako. Ako naman, kahit PWD, sobrang fanatic ako sa politics. Pagdating sa politics, nangunguna ang boses ko. Very active pagdating sa mga protest. Very active pagdating sa student leadership. Kabaliktaran naman nun, si Miss L, ay hate na hate niya ang politics. Kaya nung nasimulang kilalanin ko siya, nalaman kong ayaw niya sa politika. Hanggang sa nagkalakas loob akong magpakilala sa kanya, although kilala na daw naman niya ako, pero ang inoffer ko sa kanya ay talagang more than friendship. To cut the long story short, doon nagsimula at naging kaibigan ko siya. Hanggang sa
Kahit hindi kami mag-classmates, lagi kaming magkasama sa merienda. Pinaparamdam niya sa akin na hindi hadlang ang disability ko para maging kaibigan ko siya. Proud na proud nga daw siya kapag kasama ako, kahit naka-wheelchair pa ako. Kasi nga, isa akong student leader. At dahil sa hate niyang politika, sinubukan kong walain sa isip ko din ang politika. Lumayo ako sa mga political lifestyle na yan para lang makiayon sa kagustuhan niya. Bawat problema niya, andyan ako, a shoulder to cry on. Sabihin na nating more than friends na kami. Kaya sinubukan kong ligawan siya. Sa umpisa lang, okay ang pagsasama namin. We love each other at daman naman namin yon. Hindi naman ako pasanin niya, hindi naman ako nagpapatulak sa wheelchair. Dahil kaya ko naman. And call it absurdity. Kapag may mga misunderstanding kami, ako yung unang-unang nag-a-apologize. Kahit na siya pang may mali. Kahit na siya pang may kasalanan. Pero ako yung unang humihingi ng tawad. Wag lang siyang magtampo, wag lang siyang magalit. Ganon ako kabaliw sa kanya. I felt there was magic whenever we were together. There was so much happiness. Yung feeling na kahit ang diksyonaryo ay hindi ma-describe, hindi maka-explain. Lagi ko siyang dinidate. Hindi naman sa pagmamayabang, may kaya naman ng pamilya namin. Dahil kung hindi ako naka-wheelchair. May kaya ang pamilya namin to the extent na lahat ng kapritso niya na ibibigay ko sa kanya. Pero hindi naman ako abusado sa allowance ko. May limitations din naman sa paggastos. Bibigyan kasi ako at spoiled ako ng parents ko. Dahil nga siguro sa kalagayan ko. Kaya binibigay lahat ng gusto ko. Sometimes kasama namin si Miss L sa family gatherings, sa family outings. Kulang na lang papel para masabing kasal na kami. And so we were like sweethearts then. Sobrang close na ang pamilya namin. Pamilya niya, botong-boto sa akin. Pamilya ko, botong-boto din sa kanya. And that everybody, including myself of course, were expecting for the long table. Kala ng lahat, sa kasalan ng tuloy. Hanggang gumraduate kami, na ako ang laging gumagawa ng mga research papers niya, mga case studies niya, ng mga projects niya. Gumraduate kami na ako lahat ang gumastos sa kakailanganin niya. Pero mga 2 months after graduation, kasagsagan ng paghahanap niya ng trabaho, nawala na siya ng oras sa akin. Ako kasi hindi na ako maghahanap ng trabaho dahil tinurn over sa akin ng papa ko ang business namin sa hardware. Ako ang nagmamanage dun at ako ang hands-on sa cashier. Kahit marami siyang oras dahil wala pa naman siyang trabaho, minsan lang siya ako mag-text. Minsan lang ako mag-chat. Kung magre-reply sa chat, ang tagal. Kung tatawagan ko, halos hindi masagot. Doon ko naramdaman na she was starting to avoid me. Pero hindi ko pinalagpas yun. Isang araw na pumunta siya sa hardware. Nagka-private conversation kami sa office. Siyempre, mag-isa lang naman ako sa office ko. And I demanded reasons from her. Kung bakit parang lumalamig na siya sa akin. Kung bakit iniiwasan na niya ako. Pero lagi siyang walang kibo. She only gave me empty and silent answers. Sa kabila ng loyalty ko, nalaman ko na i-in-love na pala siya sa masugid niyang manliligaw. Hanggang nakalaman ko sa isang fraternity dati sa school namin.
Isa pala sa miyembro doon ay boyfriend niya na. Tuluyang nawala ang tiwala ko sa kanya. Call it crazy. Dahil gusto kong solo ko si Miss L. Pinatawag ko ang head ng fraternity na yon. Humingi ako ng favor kung pwedeng makausap ang member na yon, na sabi nila ay boyfriend ni Miss L. Nagkita-kita kami. Doon din sa office pa din. Una, dumating ang member na yon. Itago na lang natin sa pangalang Mr. X. And then pinatawag ko si Miss L. Nagkaharap-harap kami. Nagulat pa siya kung bakit andun ang guy. Pero nagsisi ako kung bakit nagkomprontahan kaming tatlo. Hindi ko na dapat ginawa yun. Hindi ko na dapat narinig pa ang sinabi ni Miss L. Sa harap mismo ng lalaking yun. Mas lalong sumadsad ang pride ko, mas lalong natamaan ang ego ko. Nung tinanong ko kasi si Miss L kung totoo bang may relasyon sila, hindi man lang nagdalawang isip na mag-deny. Inamin niya na matagal na sila. Nagtanong ako, mangyak-ngiyak nagtanong kung bakit niya nagawa despite my loyalty. Sinukli niya ay infidelity. Si Miss L, tuwid na nakatingin sa akin. Sabi niya pa, di ba gusto mo ng kasagutan? Kung dati-rati na nahimik ako dahil hindi ko alam anong gagawin at sasabihin ko sa'yo. Ngayon harap-harapan kong aaminin. Nagdalawang isip ako. Oo, mahal kita. Pero sa kalagayan mo, hindi ko minamaliit na disabled ka. Yun nga lang, hindi mo kayang magbigay ng pamilya. Chin, nabanggit ko kasi sa kanya nang dahil sa apektado ako ng polio at hindi makakalakad, hindi na rin ako makakaanak pa. Hindi ko siya mabibigyan ng anak. Hindi ko masasabing buo ang aming pamilya. Akala ko tanggap niya ako dahil mahal niya ako. Pero nagsimula pala doon sa pag-amin ko ay ang simula ng pag-iisip niya na nakuha niyang maghanap ng iba. Nagsisi akong kinompronta ko pa sila. Sana hindi ko na narinig yung mga sinabi niya. Sana iniwan niya na lang ako. Para hindi ko sisisihin ang sarili ko at ang kalagayan ko kung bakit ako nagkaganito. But I tried to forget her. Pero ang lalim-lalim ng sugat. Dahil first love ko siya. At buong-buong buhay ko, pagmamahal ko, binigay ko sa kanya. After 3 years, natuwa ako, Chin, pero nangamba. Dahil gusto daw niyang makipagbalikan sa akin. Hindi daw sila magkasundo ng lalaki. Hindi daw talaga sila meant to be. Ako lang daw nakakaintindi sa kanya. Ako lang daw nakaka-accept kung sino siya. Kaya na-realize niya na kahit PWD ako at na kahit na hindi ko siya mabibigyan ng anak, ay willing daw siyang magpakasal sa akin. Dahil mahal niya ako. Call it crazy again. Ganun ako kabaliw sa kanya, kaya tinanggap ko siya ulit. Sa isip ko kasi, baka wala nang tatanggap din sa aking iba. Sa kalagayan ko, may magmamahal pa kaya, unconditionally, at willing magpakasal sa akin. After 3 months, naging magandang pagsasama namin. Bumalik ang lahat ng tiwala, bumalik ang lahat ng pagmamahalan. Pero Chin, kasagsagan ng paghahanda ng proposal ko sa kanya. Dahil gusto ko na siyang pakasalan. Parang isang bombang sumabog sa tenga ko. Nung nagtanong akong, pakasal na tayo, handa ka na ba? Pero ang sagot sa akin, may aaminin ako sa'yo, Carlos. Handa mo ba akong pakasalan kahit saang simbahan? Kung gayong malalaman mong buntis ako ngayon at ang ama ng dinadala ko, iniwan ako. Chin, sana'y mapayuhan niyo ko. Nasa gitna ako ng parang bagyo, lindol at baha ang kinasusuungan ko.
Hindi ko alam anong gagawin ko. Tatanggapin ko ba siya, pakakasalan siya, gayong buntis pala siya nung nakipagbalikan na sa akin. Paano ko isiset sa mind ko at sa puso ko? Sobra ko siyang mahal, pero bakit ba ganito? Gusto ko lang marinig ang opinyon niyo. Kaya ako'y sumulat sa inyo. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Carlos. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.